Ma'am? Ma'am? Ma'am, tanong ko lang ma'am yung leave ko. Approve po ba? Naku, Rose. I'm sorry. Denied siya. Bakit po? Usap na lang tayo mamaya. Ay, ito. Ito, taray ng company. O, ayan. They promote work-life balance. Taray, ang daming leave credits. O, ito na. Apply. Isa sa mga factors kung bakit din pumapasok or nag-a-apply yung isang employee sa isang company, it's because of these particular benefits. Yung parang, Totoo. we promote work-life balance, mga ganyan-ganyan. Tapos pagdating mo sa company, hindi mo naman pala hindi mo ma-maximize, di ba? So, syempre, it impacts your wellness. It impacts the way you do things sa trabaho. Nawawalan ka tuloy ng gana kasi kailangan mo yun eh. Sabi ko kung alam ko yun dati, siguro hindi ko ginawa. Yung nagbabasa ako ng email kahit hindi ako pumapasok. Ayan. Rest days ko. That's another thing. No? Rest day mo, tapos nag-i-email. Nagbabasa ako ng email. Hindi ako sumasagot pero nagbabasa ako. So parang hindi ka rin magre-rest. Oo, parang nasa bahay ka na pero you want to know what is happening sa office. So, kumusta naman yung naging holiday mo? Naging masaya naman siya kahit papaano. Naging masaya? Oo, parang hindi masaya. Hindi, naging masaya kasi hiwa-hiwalay na kami magpa-family. May kanya-kanya na silang family. So ako din, bumuo din ako ng sarili pa. Hindi, nabuo siya dahil dun sa aking mga family. Ayan. Family. Yes. And speaking of holidays, alam mo ba, meron akong friend na nag-text sa akin during holiday, syempre, na nag-file ng leave request. And then, yung mga leave request niya is in between holidays like Christmas, New Year, and then yung Saturday, Sunday. So, parang naipit siya. Na-sandwich Oo. yung January 2. Syempre, sinagad-sagad niya, minakasimize na of talaga. Of course, kasi weekends na eh. Oo, at saka ang dami niyang leave credit. So, minaximize niya, not expecting na madedenay pala ito. Oh, okay. Bakit daw na-deny? Kasi sobrang dami daw ng days ng leave request niya. Sobrang dami. So, okay. In other words, madami yung final niya na leave request. Yes, maraming araw. That's the reason bakit na-deny? Okay. Sorry, napapaisip kasi ako eh kung bakit dininay. Kasi looking at the dates, if you're going to picture it, naipit na yung January 2 eh. Bakit i-deny pa? So, anong ginawa ng friend mo? She immediately called the manager while trying to maintain her composure and syempre yung respect. Yeah. Unfortunately, yung sinabi sa kanya, bahala ka sa branch mo next year, sabay baba. So binabaan siya ng phone with that statement na bahala ka sa branch mo next year. Bahala ka rin sa branch mo. Joke lang. Diba? Sino yung manager na yan? Kukurating ka sa singin. Talaga ba? Joke lang. Papaluin ko lang. Oh, okay. So, tinry naman palang kausapin ng friend mo to understand more bakit na-deny, bakit na-decline. I was actually thinking that there is a deeper reason as to why the leave request was denied. Kasi kung halimbawa business need, kasi katatapos lang ng holiday eh. Tapos January 1, tapos January 2. Nag-leave ka agad. Oo, parang kailangan natin ng tao because there are also other people who already filed a leave before you. So yung mga ganun sanang reason, mas maiintindihan ko pa bakit siya na-deny. Pero yung magsasabi, yung manager doon sa employee, itong kaibigan mo na decline kasi masyado nang marami yung leave request na final niya because of the number of days, for me, it's not a good reason na maririnig ng isang empleyado. Diba? Oo. And knowing na, isa pa sa reason niya, nakuha naman niya yung quota. In a sense. Okay, so may kicker. I mean, may qualifier pa yung pagpa-file mo ng leave. Well, hindi. Sinabi niya yun. Hindi naman ganun. Pero, ang dating kasi ng message is, sinabi niya na nakuha na niya yung quota, kaya para sa kanya, karapatan niya na i-exercise at i-file yung number of days na yun ng leave niya. Yeah, exactly. So parang, ang ginagawa lang naman ng friend mo is parang, it's justifiable. It's justifiable na mag-file ako ng ganyang karami na leave. Kasi, number 1, marami akong leave credits. Number 2,
na-achieve ko naman yung quota. So, meaning, during those days na wala ako, I believe I'm good. Parang Yes. ganon. Napaisip ako kung ano naramdaman ng kaibigan mo nung sinabi niya sa kanya yun ng manager niya. Actually, nalulungkot talaga siya. And nag-worry siya. And then sabi niya, bahala na. Ganon. Bahala na kasi. Kasi kailangan niya talaga ituloy pa rin na mag-leave. In January to. Kasi meron ata siyang nakabook na ticket na January 4. Meron na tayo nakabook uwi. na ticket? Oo. Okay. Yeah, kasi, alam ba ng manager niya yun? I mean, alam ba ng manager niya yung reason kung bakit nag-book na siya ng ticket? Para saan yung leave niya? Nag-book na siya ng ticket? Did she communicate that? I believe so. Sabi niya kasi matagal na daw niya sinabi at sinabi niya, i-file mo lang. Okay. Alright. So, syempre, pag sinabi, ako as an employee at yun ang sinagot sa akin ng manager ko, I would just think na that's already an assurance na you're just asking me to file it. Yeah. Ibig sabihin, may gagawin ka na on your behalf as a manager. For me, it's still 50-50. Kung ganun yung sinabi ng manager. Pero kasi, way back, hindi ko kasi sasabihin, oh, sige, i-file mo na. Pero pag sinabi mo sa akin, ako as a manager, pag sinabi kong, i-file mo na, it's still your accountability na i-follow up yan sa akin. But it depends kasi kung anong klase ba ng communication meron yung Ako, team. anong setup ng Yes. business unit nyo. Ikaw, being a supervisor, naging supervisor at TL, Supervisor. bakit ka ba nade-deny ang isang leave ng isang employee? Knowing na, given na nag-file siya, Mm-mm. weeks ahead dun sa date ng pag-leave niya. Good question. Maraming factors kung bakit nade-deny yung leave ng isang employee. Whether you're a manager, rank and file, may tendency pa rin talaga na ma-deny yung leave mo. Kasi even naman ako noon as a supervisor, hindi ako basta-basta nakakapag-leave eh. Dahil marami akong trabaho. Kaya hindi ako basta-basta nakakapag-leave. Pero kailangan pa rin namin magpasa ng leave. Now, there are a lot of factors, several factors. Pero ilan lang sa mga babanggitin ko yung mga primary. Number one, yung number of headcounts, number of employees that are available and present on a certain day, kailangan alam nila yon. Kaya sa call center, napaka-crucial nun eh, yung headcount, yung tinatawag na in-share occupancy. Medyo malalim na yung mga terminologies, but the number of agents na nakalagin sa isang araw, kailangan computed yon, kailangan calculated yon. Kaya kapag ka nag-apply ng leave ang isang empleyado, merong number of leaves lang na ina-approve on a certain day. Meaning, productivity-wise gets affected. Yes, exactly. May mga business unit kasi na kahit mag-absent ka, hindi talaga sobrang impacting yung pag-leave mo. Oo, may mga industry na hindi naman kailangan ng ganon. Kaya parang kahit mag-leave ka dyan, okay lang. Provided that you were able to do your job beforehand. Parang ganon. Pero yung sa case kasi ng friend mo, hindi natin alam kung anong klase kasi ng usapan meron sila. And that's also the second factor. The second factor is proper communication. How clear the communication was. Ano bang klase ng usapan meron kayo sa team nyo? As a manager and as, yung employee or yung subordinate mo. Pagdating sa pag-file ng leave. Yes. Kasi meron kami mga ganyang klase ng parang setup sa team namin noon. And it is really important that you always do a follow-up kung ikaw yung employee na nag-file kay TL. Bakit? Kasi hindi naman mamomonitor agad-agad yan. Lalo na kung sobrang dami ng task na ginagawa ng isang manager. Right? Lalo na din kung maraming hawak. Like sa case mo lang. Sa case mo in particular, marami kang hawak na tao. And then productivity impacting yung pag-leave ng isang tao. Yes. But of course, nila yun eh. Karapatan nila yun eh. Dahil at the end of the day, kailangan talaga nila ng mag-refresh, kailangan nilang magbakasyon, mag-recharge. Kailangan talaga yun. It's just so happen na may mga pagkakataon na kung halimbawa, kagaya nangyari sa friend mo, naipit pala, hindi ko alam kung ano kasing klaseng conversation nagkaroon sila with each other na ipaliwanag niya ba ng maayos kay manager na, boss, kasi meron na ako nabili na ticket, kaya po, sinama ko na yung January 2. Diba? At saka, based dun sa nakita kong scenario, no, may mga times talaga na dapat meron kasing separated, di ba?
company policy, Mm. paano ka magpa-file. Pero meron ka rin dapat na yung dynamics nyo as manager and employee. Precisely. Kung paano mo i-handle yung pag-manage ng pag-file ng leave at ng employee mo, and then the employee, paano nila ma-manage yung final nila na leave request. On point ka doon kasi yan yung pangatlo na factor. Yung planning, yung management. Yun. Kasi kung mismong yung manager, let's say wala silang workforce. Katulad ng company na meron ako dati or yung industry na meron ako dati, wala kayong workforce, kayo mismo or mismong si manager dapat yung nakakaalam ng schedules nyo. And the number of people na dapat na pumapasok ng araw na to. Sabi naman ni employee, yung kaibigan mo is okay na siya sa quota. So, if that's the case, you can have at least parang tinay-consideration na yun ng manager kasi okay naman pala siya. Pero kung yun nga, hindi na plan ng maayos ni manager, hindi niya nakita, hindi niya na-foresee na, nung araw pala na to, sa darating pala na araw na to, naka-file ng leave si ganitong tao. Hence, paano nga naman, siguro ang worry lang ni manager is, what if walang pumasok? Kaya lang, hindi mo nga yun mako-foresee kung hindi mo siya na-plan. Yes, planning ahead. Oo, talaga. kasi kung halimbawa, limang employee mo na under sa'yo, nag-file ng leave ng January 2. Tapos, wala, lahat kailangan kunin. Kasi, let's say, kailangan talagang umalis, may plane ticket na, hindi mo mapipigilan yun kasi bayad na yun eh. And yun din yung isa sa mga risk na tinitake namin nun sa call center, pag nag-file ng leave. Although siniset na namin expectations ng mga agents na, okay, bumili ka ng ticket ahead of time. Kasi minsan bumibili sila, sale. Hindi natin makokontrol yun eh. Isa sa mga sinasabi natin sa mga agents na there is a possibility na ma-decline yung leave kasi alam naman natin may number of people lang na na-approve on a daily basis, right? Kaya lang may mga instances talaga na we are taking that risk. Kapag ka na-decline yung leave ng agent, wala na kaming choice. We're gonna take the consequence na mahihit yung reliability namin. At saka yung consequence na, gaya nung sabi niya, bahala siya. Absent talaga siya. Lalo na kung merong risk na meron siyang ticket na nakabook. Na hindi mo basta-basta marerebook at ang mahal, di ba? Yeah. Pero in my experience kasi, that's, for me hindi ko rin alam kasi kung saan nanggagaling yung manager nung nasabi niya yun. Pero in my experience kasi, hindi ko basta-basta masasabi yan sa empleyado ko na bahala ka sa score mo, bahala ka sa stats mo. Alam mo, parang feeling ko hindi mag-e-enjoy kapag nagbakasyon. Kasi iniisip mo na, pagbalik ko galit. Oo, pagbalik ko parang, agree ako dyan. So, may mga ganun pa bang manager ngayon? I mean, why would you say those or utter those things pa? Kasi, wala mag-absent na rin naman kung hindi mo i-approve yung leave, especially on that case. Kumbaga, totoo na nakakainis. I'm gonna be honest with that. Nakakainis, nakakagalit, kasi alam mo na maapektuhan yung reliability ng team mo because of that, decision na ginawa nung tao. Kaya lang, sino ka ba naman para pigilan sila na magbakasyon? The fact na entitled sila dyan sa leave benefits ayun pa, na yan. Exactly. So parang wag nating iparamdam. Para sa akin, I don't want to be in a certain position na kahit ako, let's say hindi ako yung manager, tapos gusto ko mag-leave, tapos ganun yung maririnig ko. Ano mararamdaman mo? If that's the case. 'Di ba? Hindi rin natin alam kung ano kasi pinanggagalingan ni manager. Baka naman talaga pressure siya. Kaya lang yun nga. At that moment, kinausap niya, no? Pwede. Possibly. Kasi alam mo, ang ending, kung kailan tumungtong yung January 2, o yung week na yun, tsaka nila sinabi na, sige, okay na yung leave mo. See? Ano na tayo fighting mode na tayo. Firefighting mode na tayo. Sige, ano na naman, may ticket na pala to. Sige na, approve mo na yan. Alam mo yun? And, okay, i-approve na rin Still, naman pala. Papasok talaga siya sa planning. Oo. I-approve mo naman din pala. Bakit magbibitaw ka pa ng mga ganong salita? Yeah. Pero kung yun nga, kung yung manager as well as yung employee, hindi naman nakapag-build ng ganong klase ng relationship with the team, hindi rin basta-basta makakapag-create ng ganong klase ng setup, right? And hanggat maaari, yun yung isa sa mga natutunan ko. Yung kapag galit ka, naiinis ka because of the situation, whether you're a manager or ikaw yung subordinate or agent, pigilan mo yung sarili mo yung sabing hindi maganda kasi hindi mo na magbabawi yan. So, kaysa magbitaw ka ng salitang hindi naman
kaaya-aya, Hindi mo na mababawi. hindi mo mababawi, tapos alam mo na, in the long run, madi-discourage yung employee mo to be more productive, maging excited for the new year Naku, to come. magkakaroon pa ng conflict yun. Oo. Mas hindi pa siya magiging enjoyable workplace. Better para sa talaga kanya. na pigilan mo yung sarili mo na magsalita basta-basta when you're highly emotional. And again, Yes. it's an awareness and it's a discipline na kailangan mo i-train sa sarili mo. Kailangan nating i-train sa sarili natin bilang isang tao na may mga hinahandle na mga staff. Yeah, exactly. Pero again, hindi naman agad-agad natin matututunan yan. It all boils down dun sa mga sinabi kong factor sa'yo kanina. And if everyone will be, let's say, aware, not fully aware, pero at least clear sa kanila na ito yung mga factors kung bakit nadi-deny yung leave, I believe maiintindihan naman ng employee yun. It's just a matter of how are you going to communicate it to them. So, napag-usapan natin kung bakit nade-deny, nagbigay ka ng mga factors. By highlighting those factors, alam mo, mas naging aware ako kung bakit nade-deny ang isang empleyado when they file a leave request. Yes. Kasi, And nakakatulong to conversation na kasi lalo na sa mga baguhang pumapasok sa isang company or wala ka pang 6 months kasi wala ka pang mga ganitong leave benefits, di ba? may mga companies na nagbibigay ng yung first 3 months mo, may leave credits ka na agad. Depende sa mga benefits na binibigay. Kaya nga, isa sa mga factors kung bakit din pumapasok or nag-a-apply yung isang employee sa isang company, it's because of these particular benefits. Yung parang, Totoo. we promote work-life balance, mga ganyan-ganyan. Tapos pagdating mo sa company, hindi mo naman pala hindi mo ma-maximize, diba? So, syempre, it impacts your wellness. It impacts the way you do things sa trabaho. Nawawalan ka tuloy ng gana kasi kailangan mo yun eh. Tsaka later on, parang pag nagpapatong-patong yung gano'n na nahihirapan ka mag-file ng leave, tapos pag nagde-deny, nahihirapan ka kasi i-reject ka, tapos parang ayaw mo nang mag-file na lang ulit, and then nagiging resentment mo pa yun, tapos pag nag-file up, eventually baka yun pa yung maging cause nung bakit gusto mo Mag-resign, yeah. Kaya, so, sayang din yung tao na yun na nag-resign, tapos kumbaga hindi lang naman yung tao yung nag-invest ng time and money doon, pati naman yung company. most of the companies talaga nag-i-invest talaga sila sa employee engagement. So, even the connection, kung Pero paano parang feeling ko sa yung nakikipag-usap. mga ganyang employee engagement, parang highlighted siya or very particular siya sa mga BPO companies. Oo, pero sa ibang company din, I believe meron yung mga employee engagement. Depende siguro kung sino yung mag-handle dun sa company or kung halimbawa yun yung isa sa pinupush ng human resource nila. Depende. And it's really about connection. Kailangan mo talaga mag-connect with authenticity, ha. Hindi lang yung, uy, kamusta ka na? Tapos wala na. So, para ka lang nakipag-usap sa customer, how's the weather there? Tapos sinabi ng customer, it's hot in here. Okay, so let me go back to your, alam mo yun, parang wala lang. Parang masabi mo lang, you're just asking just for the sake of asking, parang ganon. So, you have to be authentic when it comes to sa connection mo to sa tao. Sa lahat ng mga pinag-usapan na natin, the factors, yung impact sa wellness, hindi pa rin talaga si manager yung may discretion palagi. Yeah. Kasi, katulad nga, ibang factor yung sinabi natin, ibig sabihin, hindi si manager yung nag-a-approve. Especially kung may hire pa kay manager ulit. So, paano mo i-communicate yun sa agents mo if ever na may magli-leave sa paparating na week? Sa amin kasi, on a weekly basis, meron kaming reminder na mag-file kayo ng leave for these dates, ito na yung available. Kasi ino-open lagi yung slot for week filing 3 weeks ahead. Ganun siya kalayo. Meron naman palang ganun. Oo, ganun siya kalayo. So, ibig sabihin, kung halimbawa, Monday ngayon, nag-send na ng schedule, lahat ng na-approve ng leave for yung isinend ngayon, leave yun for next week, na i-final pa 3 weeks ago. Okay. Ganun siya kalayo. For me, it's a responsibility din, a joint responsibility ng agent at ng manager. Kasi, trabaho ni manager na i-communicate sa'yo na hindi ko maa-assure na maa-approve yung leave mo, but what I can do is, I will file the leave for you. Set the expectation in a way. So, whatever happens, ganito na ang gawin natin. Ganun yung setup namin kasi sa team. Whatever happens, ganito gawin natin. Medyo nakikita ko rito na 3 lang ang available leaves a day na yan. So, ngayon pala makipag-usap ka na sa mga possible na pwede mong maswap. At saka, sabi mo, di ba kino-communicate mo, tapos manage niyo yung dates. Yes. So, anong nagiging impact nun sa agents?
Para sa akin, hindi naman lahat syempre masaya. You know? Oo. Hindi lahat masaya kasi may mga nadi-disapprove na leave, nadi-deny na leave. Pero yung idea kasi na, sige TL, okay lang, naintindihan ko. Mm-mm. May mga ganun kasi, most of the time may mga ganung instances. Kasi pagka na-deny yung leave, ibig sabihin, naiintindihan nila because these are the numbers of leave lang na pwede sa ganung araw. Kaya nga nagbibigay na agad na heads up na makapag-swap ka na. Ngayon pa lang. At saka pag may ganung klaseng communication, mas nabibuild yung Actually, teamwork nila, oo. di ba? And Oo. productivity. Kasi na-set mo yung mind nila na may magli-leave nito, so dapat ganito tayo kumilos and every. Mabilis yung tsaka naniniwala kasi ako na if you're having that kind of conversation with your team, again, hindi ko masasabi na 100% masaya sila doon. Right? Pero at least, nabibigyan na agad sila ng idea, what do we need to do next? If this happens, just in case, ano yung gagawin natin next? Parang Saka ganun. nagiging open sila. Yes. Pero alam mo, going back doon sa sinabi mo na, may mga agents, hindi naman siguro makakalimutan ng agent. May friend ako, sa sobrang workaholic niya, tumawag sa akin nung day ng leave niya. Sabi niya, alam mo ba't ako tumawag sa'yo? Akala ko nag-leave. Akala ko may pasok ako. Yung pala nag-file siya ng leave. So, automatic pumasok siya. Yeah. Nakalimutan niya na naka-file yung leave niya that day. So, nangyayari yan. Pero siguro 1:5 lang. Feeling ko yun, yung nag-automatic tayo. Oo, nag-autopilot kasi, siya. parang daily. Minsan nga nakakalimutan mo na anong day, anong araw. Mm-mm. So, minsan siguro even yung leave na final mo dahil sanay ka na. It's a routine. Oo. Routine na siya. So, parang kahit naka-leave ka, nawala na sa isip mo naka-leave ka, pumasok ka. Nangyari din yan sa akin. And marami din sa mga agents. Uy, bakit nandito ka? Gaganin ka agent. Bakit po? Naka-leave ka. Ano, sayang naman. TL, pwede ba i-retract? Sabi ko, hindi natin ma-retract na yun kasi approved na yun eh. Oo, sayang yung biyahe niya. Yan gagawin nila. Sige lang, uwi na lang ako. Ganon. Then mo makikita na sobrang dedicated sa work yung mga tao. Actually, pwedeng negative din. Pero makikita mo na may impact talaga yung work-life balance or work-life imbalance. Yes. Yan yung mga eksena na talagang masasabi mong work-life imbalance. Imagine yung leave mo, nakalimutan mo. Yeah. So aside from dun sa nakakalimutan nila na naka-leave pala sila sa araw na yun, may isa pang klase ng work-life imbalance. Yung OTY. Yung overtime na thank you. Or thank you na yung overtime. Kasi you work beyond hours. Tapos, hindi mo namamalaya na ikaw na lang yung makaka-realize in the long run na grabe naman yung binibigay kong oras dito. Pero hindi naman ako binabayaran. So, again, nagkakaroon siya ulit ng resentment kasi tapos na dapat yung work mo eh. Pero, wala, nagugugol ka pa ng additional 2 to 3 hours. Ang question is bakit? Bakit ka nag-OTY? May mga bagay na gusto mo matapos that day. May mga ganong tao. Yung work-life imbalance when it comes doon sa pag-OT, na thank you na OT, comes in 2 ways. Baga 2 ways kasi pwedeng not fault, pwedeng as an employee, baka hindi mo talaga na-maximize yung 8 hours mo in a day to finish task. Pwede rin na sobrang dami mo rin naman na task na hindi nakasya sa 8 oras ng pagtatrabaho. Hence, the company is not actually pushing for OTY. May mga managers, may mga departments way back ng mga nakasama ko na talagang kailangan at exactly 5 aalis ka sa upuan mo whatever happens. Kahit ano yung ginagawa mo, out ka 5 p.m. May ganon. May mga kakilala ko na ganon ng department. And pinapatupad talaga ng manager nila yon. Kasi nga, efficiency-wise, ibig sabihin, bakit hindi natapos yan? Pwede ba natin isisi agad doon sa tao na baka mabagal siya? Or hindi niya agad natapos? 'Di ba? Bakit hindi kumasya doon sa 8 hours? Anong ginawa mo within 8 hours? Marami ba yung break mo? Marami ba yung petix mode mo? Marami ba yung social media mo? 'Di ba? Maraming maritesan. Oo, 'di ba? Pwedeng ganoon eh. Pero hindi natin pwedeng gawing absolute truth or absolute evidence na nagkulang siya. Pwede rin kasing i-revisit ng isang company kung gano'n na karami yung task na ginagawa ng isang tao. Pwede din. Baka talaga overload lang. Yes.
baka naman sobrang dami na nung task na hindi na siya kumakasya sa 8 hours. Tapos, ang masakit doon, marami ka nang task na hindi mo na halos matapos sa 8 hours, meron ka pang deadline. Yung iba pa, inuuwi pa sa bahay. Yeah, oo. Kasi nga, I alam mo yun, ano siya parang priority-wise, marami kasing factors talaga na nakaka-affect dyan. Prioritization, ano ba dapat yung inuuna mo? Na umu-occupy ng 8 hours mo. Okay. Right? Kasi may mga ganyan din ako instances na parang nag-OTY ako ng 4 to 5 hours, especially nung bago akong TL, dahil nag-edit ako ng timesheet ng mga agents kasi susweldo eh. Eh dahil hindi ako marunong at sobrang dami kong tinatrabaho, hindi ko siya ini-edit on a daily basis or hindi ko siya chine-check. So, simula lang yan. Nung simula. Oh, Hence, nakapag-create ako ng rhythm na, hindi to pwede na kung kailan yung approval or kung kailan yung submission, doon ako mag-edit or doon ako mag-check kasi talagang abutin ka ng siyam-siyam. Kasi may mga tao naman talaga na choice nila mag-overtime kasi gusto talaga nila matapos yung work nila. Yeah. Or gusto nilang mag-gain pa ng more skills agad-agad sa nila, sa field nila, Pwede. sa position nila. Pwede. When you make that as an option, yan na yung papasok na ikaw mismo yung gumawa na nagiging imbalance na yung work mo. Yes, exactly. So, technically, hindi lang naman siya naka-base talaga sa hindi Company. in-approve na leave. Oo. Yung company promoting a work-life balance, pero technically, hindi mo nararanasan. So, again, it's a two-way situation. Pwedeng nagkukos niyan is company, pwedeng yung employee mismo yung nagkukos. And kung wala kasi talaga na, parang hindi siya na-observe ng company na talaga medyo sobrang dami na ng task ang isang tao, might as well, i-recheck natin ulit ano ba yung mga roles and responsibilities ng isa. Baka naman dumadami na talaga yung task na pinapagawa natin. Kasi it happens. Dahil, oo, nangyayari yon kasi bigay ka ng task. Bakit? Kasi nagtitipid ka. Less cost. Diba yung mga ganun kasi yung mga ibang mga factors. Pero may downside din kasi talagang nagiging less productive talaga sila. Yeah, actually. Oo. Masasabi ko talaga, in conclusion, hindi ko talaga naiintindihan itong mga bagay na to noon. Pero ngayon, because of what we've talked about and discussed, naging mas aware ako, naging mas malinaw sa akin na hindi lahat talaga galing sa company, gaya na sabi mo, it's a two-way situation. Pero madalas, if we're going to check ourselves, kasi again, dun tayo sa control natin, tayo ba ay nag-work too much? Yeah. Or ginagawa natin yung mga bagay na hindi naman pinapagawa sa atin, tapos in the long run, nabe-burn out tayo. Yeah. Yung nag-OOTY tayo, hindi ba tayo nire-require, pero option natin. Minsan kung iisipin mo, parang, if I were to analyze that, yung behavior na ganun, more on pleasing ka. Ako, if ako yung employee, siguro nangyari yan before sa akin. Umabot ako sa point na feeling ko, I'm pleasing the management, the company so much, na ako naman, hindi ko napiplease yung sarili ko. And it comes with, that behavior may be something na na-create because of your family environment. Pwede, yeah. Or kung paano ka natitreat dati sa school. Yung mga ganun, may mga ganun factors. Again, babalik ka sa... Kasi baka may na-encounter kang mean girls, no? Mean girls? Back in elementary days, diba? Grade Anyways, school go days. ahead. Sorry. Pwede yan. And kung ako nandun sa part na ganun, I would say na I will try to go back dun sa, i-review ko yung childhood ko. Am I too pleasing? Am I too giving of myself to others? Parang ganun. So, akala kasi natin sa work lang yun pero hindi natin napapansin, pati pala sa family, ganun din tayo. Yeah. So, those are the things na na-realize ko during this conversation. And yung isa sa magandang nangyari na i-relate ko dun sa sinabi ng friend ko is maganda yung sinabi mo na may planning and yung communication pa rin sa team, napaka-importante. Kung may planning kayo pareho ng manager and as an employee, ako as an employee, kung may alam ko yung kailan ako magli-leave at na-make sure ko talaga as a manager naman na may nag-file ng leave talaga during those time or for that particular date,
then hindi rin ako mararatel. Siguro hindi ko rin matitreat ng ganun na iisipin ko na, sino to tao ng January 2 or whatever. Yeah. So, hindi ako mararatel as a manager. So, talagang napaka-importante ng planning and ng communication between me as a manager or me as an employee, between dun sa dalawa na yun. Yes. Nasabi mo kasi, di ba, nararattle si manager. And if I had known this nung mga panahon na yon, siguro hindi ako basta-basta makakaramdam ng burnout. Hindi ako basta-basta makakaramdam ng mas stress ka. Pasama yun, di ba? May pressure ka. Pero siguro kagaya niyan, natututunan mo kasi as you go along the journey. Parang nare-realize mo na siguro kung ganito yung klase ng mindset ko or ganito ako nag-handle ng mga bagay-bagay noon, baka nandun pa ako, hindi ako nag-resign. Yeah. Yung mga ganon, mas marami siguro ako natutunan, mas alam ko siguro kung paano ko i-handle yung mga ganitong klase ng work-life imbalances. Kasi, kagaya ng sinabi mo, nag-OTY din ako. Kasi I felt na, I have to finish this. Alam mo yun, this is for my people, which is tama naman yung objective mo, tama naman yung intention mo. Kaya lang, naliniglect mo yung sarili mong wellness, mong yung dapat meron ka. Kasi, ang hirap ibigay ng mga bagay kapag ikaw na yung nauubusan. Another thing na sa tingin ko na, sabi ko kung alam ko yun dati, siguro hindi ko ginawa. Yung nagbabasa ako ng email kahit hindi ako pumapasok. Ayan. Rest days ko. That's another thing. No? Rest day mo, tapos nag-i-email. Nagbabasa ako ng email. Hindi ako sumasagot, pero nagbabasa ako. So, parang hindi ka rin magre-rest. Oo, parang nasa bahay ka na, pero you want to know what is happening sa office. Parang ganon. And siguro kasi ako din yung nagpuput ng pressure or, kumbaga, may pressure na talaga eh. May pressure na kailangan nyo ma-achieve yung goal. Pero if you're gonna allow yourself na kainin ng pressure na yun, ganyan yung mangyayari. Yung parang hindi mo binibigyan ng katahimikan yung sarili mo kahit nasa bahay ka na. Hindi ko tuloy maramdaman na rest day mo. Agree. So, just like what we have mentioned earlier, hindi lang actually yung company policy yung nagkakos ng work-life imbalances. Even tayo as employees, tayo yung nagkakos nun eh. I mean, we're not living sa perfect environment. Yes. And that's why we are talking things like this. Kasi baka matuto tayo from our own experiences. Diba? Sabi ko nga, kung alam ko to, baka hindi ako nag-resign sa trabaho ko eh. I'm enjoying having this kind of conversation na parang kapag may nagtatanong, nabibigyan mo na sila ng insights na these are the things that you can do na probably can help you. Yes. Lalo na sa mga nag-handle ng team, sa mga na-assist natin or nako-coach natin na may-ari ng companies, how are they going to not only to handle their employees, pero paano nila mas papagandahin pa yung policies nila, yung employee engagement. Maganda talaga na kinukumusta talaga ng management yung kanilang mga staff. Yes. Kanilang team. Para alam nila kung ano yung puso pa ng mga taong nagtatrabaho for them. Yes. At saka, that is also the question that we would like to leave to everyone. Will you be brave enough to ask yung manager mo, kung halimbawa sobrang napupuno ka ng task or hindi na makatao yung pag-decline ng leave, would you be brave enough to ask bakit? Is there anything that you guys can do? Kasi hindi malamang yan naririnig ng company as a whole kung hindi nakakarating sa kanila yung mga ganitong complaints. How about you watching this video? Ano yung mga causes ng work-life imbalance sa work mo? Unload nyo na yan sa aming comment section. And we would like to find out more ano-ano ba yan para we can also learn from each other's experiences. And we're inviting you to like, share our videos, and subscribe to our YouTube channel. We appreciate your love and support and remember na mas madaling maintindihan pag alam ang pinanggagalingan. Have a great day and God bless!